Kinagagala ko po at karangalan ko na i-endorso si Pastor Apollo Kibuloy para maging isang senador sa 20th Congress of the Philippines. Marami pong kadahilanan. Unang-una, nabalitaan niyo naman na impeachment ni VP Sara ay sisimulan na matapos ang SONA. Importante po na si Pastor Kibuloy ay isa dun sa 24 na uupong mahistrado laban dun sa impeachment complaint na hinain nila kay VP Sara. Si Pastor Kibuloy po, dahil siya ay isang alagad ng batas at ng batas ng Panginoon, ay pinapatupad ang mga nakasaad sa ating Biblia. Kasama na po dyan yung bawal magsinungaling, bawal magnakaw, bawal pumatay, no? At yung kanyang obligasyon ng mga Kristiyano na dapat bigyan ng pagkain ng nagugutom, damit ang mga nakahubad, at tahanan ang mga walang tahanan. Ako po ay kumpiyansa na si VP Sara ay maninindigan na walang kwenta yung impeachment complaint laban kay VP Sara dahil nga po siya ay isang alagad ng ating Panginoon. No? At ako po ay naniniwala na yung kanyang paninindigan na dati pang sumusuporta sa mga Duterte ay isang pahiwatig na naniniwala siya sa mabuting liderato sa ating bayan. Nakita niyo naman po ang diferensya ng Duterte at ng Marcos. Dati-rati po, pinaka-promising tayong economy sa buong mundo. Ang sabi ng mga rating agencies, ngayon ang sinasabi, talagang napaka-disappointing daw ng ating ekonomiya. Bukod pa po dyan, pinakapangit ang airport natin, delikado tayo sa mga turista, samantalang panahon ng Duterte, meron pong kapayapaan sa ating mga komunidad. No? At siyempre, pinakamiserable ang quality of life dito sa ating bayan. Gumising na po tayo. No? Kinakailangan natin na mga nagmamahal sa bayan, nagmamahal sa Panginoon, para nga po magkaroon ng solusyon dito sa ating mga problema. Hindi po natin kinakailangan ng mga artista at mga sunod-sunuran lamang mga senador dyan sa Marcos administration na ang pakay lamang para sa kanilang panunungkulan sa Senado ay ang tongpats, ang kita sa mga infrastructure. Naniniwala nga po ako na kung magiging senador itong si Pastor Apollo Kibuloy, hindi po yan kukuha ng kahit anong tongpat sa infrastructure project at tuluyan niyang ibibigay ang lahat ng pondo na nakalaan sa mga proyekto doon sa proyekto mismo na sa ganon maging mas maganda at mas maayos sa mga infrastruktura na kanyang isusulong bilang isang senador. Importante po na talagang suportahan natin si Pastor Kibuloy dahil alam natin, gaya ko, ina-appearance si Pastor Kibuloy dahil sa naninindigan para sa Duterte administration. Hindi po kami sumusuporta sa personalidad lamang. Sumusuporta kami sa mabuting liderato ng mga Duterte. So hindi po ito Marcos versus Duterte, ito po ay good versus evil. Naniwala kami na yung pagiging bangag ng presidente, yung pagiging kurakot niya at saka ang kanyang angkan at yung walang direksyon na liderato ay mga dahilan kung bakit dapat nga matapos na ang liderato nitong bangag ng Marcos administration. Huwag niyo pong kakalimutan, ini-endorso ko rin yung isang party list na gabay, 139 sa balota. Bakit po ako nag-endorso? No, ako po ay membro ng 17th Congress. Ako po ang pangunahing author ng Universal Healthcare. Yung Universal Healthcare, yan po hinain ko dahil nga dun sa karanasan ko na yung aking nanay namatay na walang isang kusing dahil 4 na beses siya kada linggo na nagda-dialysis. At kahit ganong karami kanyang naipon, sa loob ng 7 taon, siyempre naubos ang kanyang naipon. Ngayon po, ayon sa ating batas na Universal Healthcare Law, libre na po ang dialysis ng lahat ng Pilipino hanggang 4 na beses kada buwan. Yan po inaalay ko sa alaala ng aking ina. Ang nais po natin mangyari, wala na po Pilipinong mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Kaya nga po, sinabi natin doon sa batas na ang pagpupondo ng ating PhilHealth na magpapatupad ng Universal Healthcare ay hindi lamang doon sa pamamagitan ng mga premiums. Kasi ang PhilHealth po, ang Universal Healthcare, hindi po yan insurance. Alam natin na hindi sapat ang benepisyo na maibibigay kapag ang aasahan ng pondo ay yung premiums. Kaya nga po, tinutustusan ng pera galing sa gobyerno. Saan po nanggagaling ang pera na galing sa gobyerno? Yung pantaon ng budget po ng PhilHealth at saka ng Department of Health, yung kita sa sin taxes, yung pinapataw na buwis sa alcohol at sa sigarilyo, at siyempre po yung kita ng PAGCOR at saka ng PCSO. Nakakalungkot po na imbis na damihan ang benepisyo ng mga miyembro ng PhilHealth dahil merong sapat-sapat na pondo naman, ito'y binabalik pa para pondohan ang mga ayuda na maanumalya ng ating mga congressman at senatong at ngayon po ay zero budget pa sa ating pangtaon ng budget ng 2025.
Sinulong ko rin po yung libreng tanghalian sa mga kulang na um, um, timbang ng mga kabataan dahil naniniwala po ako dahil pag-asa ng bayan ng mga kabataan, kinakailangan sapat ang nutrisyon nila nang sa ganun ay maging mabuti kanilang pag-aaral. Sa ilalim po ng panibagong kongreso, ang gabay po ay magpapalawig pa ng libreng tanghalian. Ngayon po, limitado lamang ang libreng tanghalian sa mga kulang na timbang. Gagawin po natin libreng tanghalian sa lahat ng mga mag-aaral, pang-publiko at pang-pribadong eskwelahan. Tayo rin po nagsulong ng libreng irigasyon sa mga maliliit na mga magsasaka. Ang layunin po natin ngayon, hindi lang ilibre ang mga irigasyon sa maliliit na magsasaka, kung hindi, gawing 100% covered ang lahat ng mga magsasaka sa atin. Kaya po napakataas ang presyo ng bilihin natin dahil nga po doon sa tinatawag na supply side deficiencies. No? Kinakailangan po talaga buhusan ng tulong ang ating mga magsasaka nang sa ganon umakyat ang kanilang ani at pag umakyat ang ani nila, bababa ang presyo ng mga pagkain. So dapat po yung libreng irigasyon hindi lamang sa kalahati ng mga magsasaka dahil kalahati pa lang po ang merong irigasyon, kundi kinakailangan maging 100% ng ating lahat ng mga sinasakang lupain ay merong irigasyon. Bukod pa po dyan, tayo rin po ang nagsulong nung libreng wifi na hanggang ngayon hindi pa napapatupad ng tama ng gobyerno. So sa pamamagitan po ng Gabay Party List, babambuhin natin ang mga tao sa DICT at lahat ng mga ahensya na matapos ang halos 6 na taon na naisabatas ko yung libreng wifi, hindi pa rin po nagkakaroon ng katuparan yan. Yan po ilang laman sa ating mga ninanais. Pero marami pa po tayong isusulong dahil nung ako po'y lumipat para maging tagapagsalita ng Pangulo, marami akong naiwan ng mga panukalang batas. Nandyan po yung pagbibigay ng danyos perwisyo sa lahat ng biktima ng paglabag ng karapatang pantao. Ngayon po, yung mga vloggers, sila Doc Lorraine, sila Eric Celis, lahat po sila ay biktima ng paglabag ng karapatang pantao. Kinakailan po mabigyan sila ng danyos dun sa ginawa sa kanila ng gobyerno. Kinakailangan din magkaroon tayo ng isang whistleblower law, yung nagbibigay proteksyon sa mga magsusumbong ng katiwalian sa gobyerno. Dahil alam po natin na kapag wala pong proteksyon na binibigay sa mga whistleblowers, natatakot po sila para lumantad at sabihin ang mga kababalaghan na alam nila sa gobyerno. Kinakailangan po natin yung mga whistleblower, lalo sa administrasyon ng Marcos, ay manindigan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang testimonya, no, na nagpapatunay sa kababalaghan na ginagawa ng mga taong gobyerno. Ang papel po ng mambabatas ay humanap ng solusyon sa problema. Hindi po ito para sumayaw, hindi ito para kumanta, wala pong dahilan para ihalal ang mga artista. Siguro na lang kung meron silang track record na manilbihan sa taong bayan, pero wala naman po ako nakikitang artista na may ganyang pakay. Importante po na maintindihan ninyo na ang mambabatas ay importante dahil nasa kamay nila ang pagbubuo ng pulisiya para magkaroon ng solusyon sa ating problema. At ang solusyon natin ay narariyan pa rin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang solusyon ko dyan ay buhusan ng tulong ang sektor ng agrikultura na mapababa ang presyo ng pagkain. Unang-una yan. Pangalawa, magkaroon ng malawakang programa para ang mga sasakyan ay gawing electric dahil napakataas ng ating konsumo sa gasolina na wala naman tayong gasolina. At syempre, yung mas mabuting pakikisama sa China dahil pag nagkaroon tayo ng mas mabuting pakikisama dyan, unang-una, lalago ang ating ekonomiya, hindi lamang dahil sa mga kapital na po pwedeng ipamuhunan ng mga Chino dito sa Pilipinas at nangunguna po sa buong ASEAN ang mga Chino sa pagpupuhunan sa mga negosyo sa Southeast Asia. At nandyan din po yung mga turista. Alam niyo, ang turista ay ang tinatawag nating low-lying fruit dahil napakaganda ng Pilipinas at dapat makinabang tayo sa ganda ng ating bayan. Pero kung titignan niyo po ang datos dahil sa pulisiya na ginawa ng Marcos administration na tinuturing kaaway ang mga Chino, wala pa po sa 6 million na bumisitang mga turista sa atin at 300,000 lang po ang mga Chino na pumasok. Ikumpara niyo po yan sa bansang Thailand at Malaysia na di hamak mas maganda naman ang Pilipinas. Ang Thailand po, 35 million ang pumasok na turista, 600,000, mas marami pa doon sa pumasok na hindi lang 600,000, 6 million po. Halos katumbas ng total na mga turista na pumasok sa atin ay nanggaling sa bansang China. Hindi po lumalayo
ang datos pagdating sa Malaysia, ganyan din po ang Malaysia ay 33 million. Mantakin nyo, kung yung ating 5 million na mga turista ay magiging 30 million dahil di hamak na mas maganda naman ating bayan, mas marami pong hanap buhay at kita ang kikitain ng ating mga kababayan dahil nga po sa ganda ng Pilipinas at sa pagiging mapagkaibigan ng Pilipino bilang isang lahi. Sana po maging matalino tayo sa susunod na eleksyon. Sila po yung mamimigay ng pera na galing din sa ating kaba ng taong bayan. Tanggapin niyo po yan, pero iboto niyo po yung mga tao na may solusyon sa problema. Gabay Party List, Pastor Apollo Kibuloy, sigurado po kayo, solusyon, hindi problema. Mabuhay po si Pastor Apollo Kibuloy at mabuhay po ang Gabay Party List number 139 sa Balota. Mabuhay po ang Pilipinas. God bless the Philippines.